Bakit hindi natin sinasamba, mga minamahal? Totoo ba na hindi natin iginagalang si Mama Mary? Hindi natin nirerespeto? Hindi natin kinikilala? Of course, kinikilala natin. We the Seventh-day Adventist, mga minamahal na mga kapatid, ay kumikilala sa naging parte ni Mama Mary sa pagliligtas. Paanong paraan? Nung siya po ay ginamit ng Panginoon na ipanganak, no, ang Panginoong Jesucristo bilang tao, mga kapatid. Pero hindi nangangahulugan na siya na dapat sambahin. Hindi nangangahulugan ganon, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat diyan na makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, na dahil siya ay naging instrumento upang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao, ay kinikilala natin, iginagalang natin ang Mama Mary. Pero hindi na lalagpas doon na meron ng mga pagsambang gagawin. Hindi na dapat lalagpas doon na mananalangin ka na sa Kanya o ipagpipray mo na o mananalangin, magpipray ka na kay Mama Mary. Bakit, mga kapatid? Dahil hindi iyan ang katuruan ng Biblia. That's why I would like to give this more clarification at i-clear natin na ang Seventh-day Adventist hindi sumasamba sa mga nilalang. And Mary was part of the creation, no? Part of the creature, rather, mga kapatid. Siya part ng mga nilikha, ng mga nilalang. That's why we don't worship Mary. Pero ginagalang natin, kinikilala natin siya, atin siyang nire-respeto. Pero pagdating sa pagsamba, hindi natin siya sinasamba, mga kapatid. Iba kasi, dati kasi no, ako po ay Katoliko pa. Alam ko marami sa inyo mga former Roman Catholics members na talagang tumatawag even sa radio. Nung ako po ay Catholic pa, mga kapatid, mayroon kaming radyo. Madaling araw pa lang, gising na kami ng tatay ko dahil nasa bukid kami. Naririnig ko na may mga preachers, ang mga Catholic, na talagang directed yung kanilang prayer to Mama Mary. Talagang ang kanilang pananalangin kay Maria ay matindi, mga kapatid. Sa radio, sa television, even in their books, mga minamahal na mga kapatid, ay makikita natin na talagang matindi yung kanilang pagsamba kay Mama Mary, no? Yung pagkilala nila matindi, mga kapatid, ay para ng Diyos. Subalit, kaya nga sa isang libro nila, mga kapatid, doon sa isang website, ang sabi nila, many of us Catholic Filipinos, sa kanilang libro na Catechism for Catholic Filipinos, find devotion to Mary, Mother of Christ and our Mother in Grace, a natural way to Christ, ang sabi nila. So, mapapansin nyo dyan yung salitang devotion. Pag i-check nyo yung salitang devotion sa Webster Dictionary, ang sabi rito, it is an act of prayer or private worship. Sabi nila dyan. Sabi sa isang dictionary. So yung palang devotion nila kay Mama Mary, it is an act of prayer or a private worship, mga minamahal na mga kapatid. Sa kanila pong libro na Catechism for Filipino Catholics, mga minamahal na mga kapatid. So, bilang mga Kristiyano, ay talaga dapat ba magkaroon tayo ng pagpe-pray sa kay Mama Mary, or mayroon tayong private worship sa ating Mama Mary, mga kapatid, o kay Maria? Ang sabi po kasi, mga minamahal na mga kapatid, ng kanilang libro, maganda'y malaman natin ito, mga kapatid, kasi tinalakay natin siguro mga ilang months na nagdaan, na is it true that Mary is the mother of God? Di ba mayroon tayong ganyang paksa atin, ano, at mga taga-subaybay, na totoo bang si Maria ay ina ng Diyos? Mga kapatid, dahil sa kanilang libro, mayroong ganyan eh. Halimbawa na lamang, mga kapatid, sa Catechism of the Catholic Church, page 495, sa kanila pong tinatawag nating subtitle na Mary's Divine Motherhood. Ano ang sinasabi dyan? Ang sabi dyan, mga kapatid, hindi pala nalagay ito dyan yung Catechism. Basta Catechism of the Catholic Church 495. Ang sabi dyan, Mary's Divine Motherhood, called in the Gospels the Mother of Jesus. Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit
and even before the birth of her son, as the mother of my Lord. In fact, the one whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly became her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Trinity. Hence, the Church confesses that Mary is truly Mother of God. Ayan. According to their book o their Catechism of the Catholic Church 495, mga minamahal, sa tinatawag nating kanilang libro, ang sabi dan, Mother o Mary's Divine Motherhood. Dahil ang kanilang paniniwala, mga minamahal na mga kapatid, kailang medyo conflict dito ang kanilang paniniwala, mga kapatid, no? Na ang sabi rito, mga minamahal, in fact, the one whom she conceived, yung kanyang ipinanganak, as a man by the Holy Spirit, bilang tao, was none other than, ang sabi dito, who truly became her son according to the flesh. Kita nyo, sa laman, was none other than the Father's eternal Son. So, kung ating makikita, mga kapatid, yung palang ipinanganak ni Mary ay bilang tao sa laman. Hindi pala bilang Diyos ang ipanganganak. Dahil ang Diyos hindi naman ipinanganganak ang Diyos. Ang Diyos walang hanggan. He is an eternal God. Pero dito, mga minamahal na mga kapatid, ay ang sabi dito, the church, ang iglesia, ang simbahang katoliko, nagpapahayag, confesses, na si Maria ay tunay na ina ng Diyos. Ang Diyos may ina. No? Kung ang Diyos may ina, edi mayroon ding ama. Lalabas niyan, kung logic ang pag-uusapan, si Maria, asawa ng Diyos Ama. Ganun ang lalabas nun. Mali eh. Naalala ko tuloy yung taga Davao when he said, no, yung false Christ na nasa Davao, appointed son daw. Naalala ko tuloy na ang sabi niya, yung father's name ay ibinigay sa kanya, and ang sabi niya, yun daw pangalan niya, kinuha ng ama bilang bagong pangalan ng ama. Nako, sablay-sablay talaga, mga kapatid. No, parang hindi ko alam kung nasa tamang sorry mga kapatid, no? Bakit ganun? Ewan ko ba't ganun, may mga ganun tao na may lakas mag-angkin o magsalita ng ganyan, lalo na kung hindi ito biblical, mga minamahal na mga kapatid. So dito, sa tinatawag nating Catechism of the Catholic Church, ang church, no, yung Catholic Church, nag-confess that Mary truly, sabi nila, the Mother of God, mga kapatid. So, ang Seventh-day Adventist, hindi sumasampalataya na si Maria ay ina ng Diyos. Paano nangyari yon na si Maria ay tao, tapos naging ina ng Diyos? How come that happened? Mayroon na ako nabasa na, o narinig din na, may naniniwala si Kristo, tao at hindi Diyos. Pero yung kanilang founder, anghel. Mga kapatid, kita nyo yung mga difference pagdating sa kanilang paniniwala, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, meron ding sinasabi sila sa kanilang prayer, di ba, alam nyo yung mga Katolik ay lagi nagno-novena at tidan. Di ba, yung novena, gawain ng mga Roman Catholic yan, lagi nagno-novena. Sa kanilang novena to Our Lady of Guadalupe, ayan, no, meron silang novena to Our Lady of Guadalupe. Excuse me po. Ito po ang nakasaad. Sabi nila, O Immaculate Virgin, Mother of the True God, pansin nyo dyan mga kapatid, Mother of the True God, and Mother of the Church. Mother na ng tunay na Diyos, Mother pa ng Iglesia. Kita nyo? Ang sabi dyan, you who revealed your clemency and your pity to all those who ask for your protection, hear the prayer that we address to you with filial trust and present it to your Son Jesus, our soul Redeemer. In this novena of the Catholic Church to their Lady of Guadalupe, iwan ko sino yan, yung Lady of Guadalupe, di ko alam saan ng Guadalupe, dyan ba yan sa may Cubao?
o saan ba yung Guadalupe na yan, no, mga kapatid? Ang sabi nila, yung si Immaculate the Virgin, yung ina ng tunay na Diyos at ng tunay na at ng iglesia, di ko alam saan ang kinuha sa Biblia yung Mary, the mother of the true God. No, di ko alam saan kinuha yan. Ang sabi nila ay, mga kapatid, we ask for your protection. Humihingi sila ng proteksyon doon sa kay Maria. And hear the prayer that we address to you with filial trust, mga minamahal. Ang sabi nila, no, mga minamahal na mga kapatid, na pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ibig sabihin, nananalangin sila kay Maria. Mga kapatid, nananalangin sila. And present it to your Son, Christ, o Son, Jesus, our soul Redeemer. Mga kapatid, ngayon, kung ating siyasatin ang banal na kasulatan, ano ba ang turo ni Kristo when it comes to prayer? Idadaan ba natin kay Maria? Mga kapatid, idadaan ba natin kay Maria? Ang sabi ng Biblia ganito, Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. Ang sabi ni Kristo ganito, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, etc. Mga kapatid. Ngayon, dito sa talatang ito, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, magsidalangin nga kayo ng gaya nito o magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Hindi naman sinabi ng Biblia o ng ating Panginoong Hesukristo, magsidalangin nga kayo kay Maria para maiparating sa akin. Meron nga ako napanood na video, isang former pastor of born-again Christian became Catholic. Ang sabi niya, grabe daw na noon daw born-again siya, binabanata niya si Maria. Pero nung naging siya ay Catholic na, naunawaan daw niya na kung ang Diyos nga idinaan si Kristo kay Maria, tayo pa kaya hindi dadaan kay Maria bago pumunta kay Kristo? Mali na argumento. Bakit mali na argumento, mga minamahal na mga kapatid? Mali na argumento dahil bakit ka dadaan kay Maria na hindi naman siya Diyos? Ba't ka doon mananalangin? Pangalawa, masasagasaan dyan yung doktrina ng, sa bagay, meron silang doktrina of immortality na which is against the teaching of the Bible. Alam niyo yung doktrina ng immortality of the soul, mga minamahal na mga kapatid? Kaya nga, dito sa kanilang doktrina na humihingi sila ng protection from Mary and para ipanalangin niya o pakinggan yung kanilang mga panalangin na naka-address sa kanya na may pagtitiwala, ang sabi niya. At ito niya ipresenta o ipresent doon sa anak niyang si Jesus, mga minamahal na mga kapatid. Dito ko nakita na talagang malayo sa Biblia ang doktrina. Salamat na lang naging Adventist ako, napunta ako sa totoo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, pwede bang sabihin nila na, uy, hindi naman kami nananalangin kay Maria, humihingi lang kami ng proteksyon. O ito pa, basahin natin sa Bisaya, pero Tagalogin lang natin itong version na ito. Sa kanilang kaagi og novena sa inahan sa kanunayng panabang, no? Cebu City, Philippines, page 15. Ang sabi nila mga kapatid, busa o makasasala doon sa mga kasalanan na binabanggit nila. Bisan unsa ang gidaghanon o gibugaton sa imong mga sala, kahit gaano kabigat at kadami ng iyong kasalanan. Bisan unsa katigas sa imong kasing-kasing, kahit gaano katigas ng iyong puso. Wala ang tanan mapildi alang kanimo, hindi anya natatalo ang lahat sa iyo. Ayaw kahadlok, huwag ka matakot. Dasiga ang imong kasing-kasing. Dangop sa atong inahan sa kanunayng panabang at hikaplagan mo ang pasaylo sa imong mga sala. So ang sabi diyan mga kapatid, huwag anya matakot, no? Lakasan mo ang iyong loob. Lumapit ka, diba? Lumapit ka sa ating ina, no? At masumpungan mo ang pagpapatawad ng iyong kasalanan. Bakit? Si Maria ba ang magpapatawad ng kasalanan natin, mga kapatid? Bakit dito sa kanilang libro ay lumapit kay Maria
at masumpungan mo ang pagpapatawad ng iyong kasalanan. Ito pa, ang kadugtong, mga kapatid. Siya malig-on kaayo nga dalangpanan. No? Sa makasasala, nga buot mo balik sa Dios gikan sa iyang kasing-kasing. Nan pamulungi siya sa tibuok nimong kasing-kasing. Unsay gisulti di Bisaya na. Ano sinasabi sa kadugtong? Ang sabi riyan, mga kapatid, o inahan sa kanunay panabang, yan, puno sa paglaom sa imong kaayo o kaluoy, nagahapa ako sa imong tiilan. O kita nyo, yung prayer nila, mga kapatid, doon sa kay Maria, ay nakapatira pa sa paanan. Paano nakatira pa sa paanan yan? Nasaan ba si Maria? At nagpatira pa sila sa paanan, mga minamahal na mga kapatid. Bisdak kayo ni, kay naimprinta ito, mga kapatid, sa Cebu. Okay, naimprinta sa Cebu, mga minamahal na mga kapatid. Sablay ba't ka mananalangin? Di ba ang aral din nila sa libro nila, mga minamahal na mga kapatid, ay sa pasyong mahal, ang Birhing Maria namatay. Mga kapatid, gusto ko lang linawin ha, sa kanilang mga dalangin, lapit nila na si Maria niya ay inilalapit nila, dinadalangin nila doon na pakinggan ang kanilang panalangin, humihingi sila ng proteksyon, pero ating makikita, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, no? Ang sabi ng kanilang libro, patay na. O pakinggan natin ha, Pasyong Mahal. Ito, dito na nga kapag sila ay binindisyonan, kaluluway biglang nanaw, parang natutulog lamang ang birhing inang namatay. Namatay ha, birhing ina. Tuloy natin. Page 196. Sukat namang ipagtaka natin at ikabalisa, himalang kaaya-aya ng Diyos na Poong Ama, nang ilibing si Maria. Di ba namatay at inilibing? Bagamat hindi mabilang ang kanilang itinanglaw, ngunit kahit isa man, doon ay walang namatay sa hanging lubhang masasal. Doon sa isang aldeya ng Hetsamaning Lagwerta, ay may handang hukay sila pagbabaunang talaga sa bangkay ng birhing ina. Ay ano ngay nang dumating doon sa mahal na libing, inilagay na ang birhin, lumbay na walang kahambing ng taong nagsisitingin. Kanila nang pinagyaman yaong marikit na hukay, isinilid kapag kuwan at sa kanila tinakpan niyaong batong nalalaan. Ano'y nang mailibing na yaong bangkay ni Maria. Kita niyo ha, nang nailibing na yaong bangkay ni Maria. Sabi diyan, nangagsiuwi na sila, ang iba'y nangagsitira sa libingang mahal niya. Mga minamahal na mga kapatid, dito sa sa kanilang pasyong mahal, mga kapatid, namatay si Maria at inilibing, mga kapatid. Ngayon, dahil ito'y namatay na at inilibing, bakit ka mananalangin sa patay? Di baga ang patay ay walang nalalaman na anuman, mga kapatid? Basahin natin ang Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 at 6. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Verse 6, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Dito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi ng mga talata ng Biblia, ang mga buhay nalalaman na sila'y mamamatay, of course. Pero, ang kasunod na talata, ngunit ang patay ay walang nalalaman na anuman. Ano ang sabi ng Biblia? Ang patay ay walang nalalaman na anuman. Bakit ka mananalangin kay Maria? Bakit ka mananalangin doon sa patay na?
Ang sabi pa nga sa kanila, dumadapa daw sila doon sa paanan. Ay saan ba yung banda? Mga kapatid, ay patay na pala si Maria. Sasabihin nila, ay hindi naman kami nananalangin kay Maria. Hindi kami sumasamba. Nagpatira pa nga, sabi doon mga kapatid, no? At, mga minamahal na mga kapatid, sabi nila, ito'y tagapamagitan lamang sa ating Panginoong Hesus. Mali. Mali po yan, mga kapatid. Mali. Ang tagapamagitan natin, ang nakalagay sa Biblia, si Jesus. O doon sa mga kaibigan natin mga Katoliko, saan mababasa sa Biblia na si Maria tagapamagitan sa Diyos, mga kapatid? Hindi po. Wala. No? Walang tagapamagitan. Ang nakalagay sa Biblia, ito, Juan 14:6. Lagay natin sa screen at tinan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan. Ito'y maliwanag na ang sabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala namang sinabi ang ating Panginoong Hesus na si Maria ang daan, mga kapatid. No? Wala namang sinasabi diyan. Okay? Ito pa, unang Juan kapitulo 2 versikulo 1. Ito po ang ating mababasa. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Ayan, dito mga minamahal na mga kapatid, ay makikita natin na ang tagapamagitan sa Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kapatid, no? Maliwanag po yan. Maghanap kayo ng talata, no? Doon sa mga kaibigan nating mga Katoliko, maghanap kayo ng talata sa Biblia na si Maria ang tagapamagitan. Okay? Saan ba sa Biblia si Maria ang tagapamagitan? Wala. Mga kapatid, bakit ka luluhod doon? Mga kapatid, di ba sa Biblia, iluhod ang lahat ng tuhod sa pangalan ni Jesus, Filipos 2:10. O, ilagay mo sa screen natin. Filipos 2:10, mga kapatid. Sabi diyan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit at ng nanga sa ibabaw ng lupa at ng nanga sa ilalim ng lupa, mga ginigiliw ko mga kapatid. So diyan makikita natin na maliwanag yung pagluhod natin, hindi kay Maria, ba't ka luluhod doon? Mga kapatid, kaya makikita ninyo sa mga ribulto, kahit yung kanilang Santo Papa, mga kapatid, yung kanilang Santo Papa, maliwanag naman. Humahalik pa nga sa ribulto Di ba mga kapatid? Tapos i-justify nila na hindi naman kami sumasamba sa ribulto, ginagawa lang namin ito na tawag nito yung parang instrumento. Pero ang pinapatungkulan nito, ang Diyos. Tama ba yun? O, halimbawa ba kapatid, meron kang asawa, tapos iba yung ka-holding hands mo, mga kapatid. Iba yung ka-holding hands mo. Sabihin mo, huwag ka mag-alala, sweetheart, dahil itong pag-holding hands ko sa kanya, para naman sa'yo ito. Matutuwa ba yung sweetheart mo, mga kapatid? Hindi. Hindi matutuwa. Bakit? Ay, hindi. Palusot yan yung mga ganyang argumento. Palusot yan, mga kapatid. Di ba? Bakit kailangan idaan mo sa ribulto? Bakit kailangan idaan mo kay Maria? Patay na Di ba? Patay na. O ngayon, mayroon silang paniniwala, umakyat daw sa langit. O saan mo nabasa sa Biblia na umakyat sa langit? Paano umakyat? Inilibing. Mga minamahal na mga kapatid. O diyan makikita natin na bakit ka luluhod doon ba't ka mananalangin doon sa nilalang? Bakit ka sasamba doon sa nilalang? Bakit hindi doon sa may likha o doon sa lumalang? Mga minamahal na mga kapatid. O halimbawa, dito sa Roma 1:25, ito po ang ating mababasa. Ang sabi diyan,
Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. O kita nyo mga kapatid, pinalitan yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at gina-justify para magbukhang tama. O halimbawa, ito, sample lang ito mga kapatid. Ang ikaapat na utos sa Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Yun ang nakalagay sa utos. Pagdating sa kanilang, tawag nito yung parang papan ng bato, tapyas ng bato na nakalagay sa kanilang simbahan, mga kapatid, ay alalahanin mo o ipangilin mo ang araw ng linggo at pistang pangilin. Ba't nilalagay doon? Wala naman sa Biblia yun. Bakit mamaliin yun nakalagay sa Biblia? Okay, ito yung example mga kapatid. At ang sabi riyan, sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang. O kita nyo mga kapatid, nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang mga kapatid, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. O diyan mga minamahal na mga kapatid, makikita natin may mga sumasamba talaga sa nilalang kaysa lumalang. Eh dapat ang sambahin mo yung lumalang, yung creator. Creator ba si Maria? No. Siya ay creator, siya po ay nilikha lang. Siya ay gaya din natin na tao, mga kapatid. O di ba ga? Kaya nga sa 10 utos ng mga Katoliko, o doon sa mga Katolikong nanonood, sa 10 utos, hindi nila nilagay na huwag kang gagawa ng anumang ribulto. Huwag kang gagawa ng anumang larawan, huwag mong yuyukuran at huwag mong paglingkuran sila. Ilagay natin sa screen natin dan. Wala ito sa 10 utos nila. Exodo 20, versikulo 4. Sabi dyan, no? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Verse 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang kantampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Dito sa versikulong ito, mga kapatid, huwag gagawa ng larawan na inanyuan, huwag yuyukuran at huwag paglingkuran. O tingnan nyo sa 10 utos nila, nandiyan ba yan? Wala. O sa ibang salin, huwag gagawa ng ribulto, mga kapatid. Wala. O ngayon, may nakita ko dyan, sasagutin daw nila. Ay kahit anong sagot nyo dyan, mga kapatid, huwag nyo nang i-justify yung mali. Dati akong Katoliko, alam ko yan. Pastilan. Makapalusot lang kayo eh. Mga kapatid, kung anong sinasabi ng Biblia, kaya nga huwag ipagagaya yung ganyan mga kapatid eh. Bakit? Kung nabubuhay lang sana si Maria ngayon, sasawayin kayo. Sasawayin kayo. Luhuran, magpatira pa. Sasawayin kayo mga kapatid. Di ba? Halimbawa, si Apostol Pedro nung araw, mga minamahal na mga kapatid, mayroon nga akong nabasa sa kanilang libro sa kanilang website, sa catholic.com yata yung kanina, na dapat daw si Maria na, luhuran dahil tinawag daw ni Angel Gabriel na Aba Ginoong Maria. Naghanap ako ng translation o ng version doon sa talata na yon. Wala namang nakalagay Aba Ginoong Maria. Wala yung Aba Ginoong. Kita nyo mga kapatid, dinadagdagan eh. Mayroon pa nga isang version. Bakit mo dadagdagan yung Biblia? Wala naman yung mga kapatid. Halimbawa na lang, si Apostol Pedro. Si Apostol Pedro, kinikilala nila na leader ng mga apostol dahil iniwanan daw ng Panginoong Hesus ng susi ng langit, mga kapatid. O ng yabi yung sa Bisaya eh. Nagpapasamba ba si Apostol Pedro? Basahin nga natin noong siya pumunta sa lugar ni Cornelio, Gawa Kapitulo 10, versikulo 25 at 26. Sabi diyan, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio.
at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Versikulo 26. Datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Kita nyo mga kapatid, sa panahon ni Apostol Pedro, nung siya ay pumunta sa lugar sa bahay ni Cornelio, ay pagpasok niya mga kapatid, sinalubong siya ni Cornelio. Anong ginawa ni Cornelio? Nagpatira pa sa kanyang paanan at siya sinamba. Iyang sabi ni Cornelio, ni Pedro, magtindig ka, tumayo ka. Tao din ako tulad mo. Kung nabubuhay lang sana si Mama Mary, mga kapatid, pag may dumapa, nakatuli ko ngayon, sabihin sana, tumayo ka, ako'y tao rin. May nakita nga ako, may humalik sa paa ng Santo Papa eh. Nagpatira pa, humalik sa paa ng Santo Papa. Sinita ba ng Santo Papa? Hindi. Mga kapatid, kita ninyo, Apostol Pedro yan. Hindi nagpapasamba. Kasi tao din siya. Punta tayo sa anghel at tidan. Ang anghel, mas mataas yan kaysa tao. Okay? Ang anghel ba tumanggap ng pagsamba ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10. Ito, Apokalipsis 19:10. Ang sabi diyan, mga kapatid, ayan o, sabi ni Juan, si Juan ito nagsalita, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. O kita nyo ha, sa talatang iyan, mga kapatid, ang sabi ni Juan, ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan. Saan nagpatira pa? Sa kanyang paanan. At ang sabi niya, upang siya'y sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawing iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Ano ang sabi ng anghel kay Juan? Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patutuo ni Jesus ay isang espiritu ng hula. Ano ang sabi ng anghel kay Juan? Sumamba ka sa Diyos. Tinanggihan ng anghel na yun ha mga kapatid. Sabi ng anghel, sumamba ka sa Diyos. Walang iba sinabi dyan na, idaan mo kay Maria. Wala po. Sabi dyan, sumamba ka sa Diyos. O ito pa, mas maliwanag. Apokalipsis 22, 8 at 9. Ang wika dyan, ganito. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Verse 9. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. At ang sabi ng anghel, sumamba ka sa Diyos. O kita niyo mga kapatid, every time na magtangkang sumamba si Juan sa anghel at nagpatira pa nga siya, ano ang sabi ng anghel sa kanya? Ay okay yan, sige dumapa ka, magpatira pa ka, sige sambahin mo ako. Wala mga kapatid. Ang sabi diyan, ingatan mong huwag gawin iyan. Sabi ng anghel kay Juan, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. Yan din sinabi ng anghel kay Juan sa 19:10 ng Apokalipsis, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. I am your fellow servant. Ang sabi diyan, sumamba ka sa Diyos. Mga kapatid, sumamba ka sa Diyos. Ang problema, mga kapatid, idinaan ng mga kaibigan nating Katoliko yung kanilang pagsamba sa mga rebulto. Sasabihin mga alaala namin yan. O di baga pag may litrato nilalagay, o bakit? Ba't mo kailangang sambahin? Di ba? Idaan mo dyan. Tapos yun ang pinapatungkulan. Halimbawa, hahalik ka sa asawa mo. Idaan mo doon sa kapitbahay. Sabihin mo, wag ka mag-alala, sweetheart, para sa'yo ito. Ba, kapatid? Di ba? Anghel na. Hindi pa nagpapasamba.
Apostol Pedro, mga kapatid. Pag sumamba nga sa anghel, mawawalan o manakawan ng gantimpala eh. O pakinggan ninyo ha. Colosas 2:18. Ito ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi diyan, sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. O mga kapatid, kita ninyo dyan, sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, kita nyo mga kapatid, manakawan ng gantimpala, sabi ng Biblia, mga minamahal ha. Kaya nga sa pagdating sa mga pagsamba, alam naman natin, patay na si Maria, sabi ng kanilang pasyong mahal. Ito, pasyong mahal ninyo mga kaibigan. Kita ninyo? Hindi ko alam kung ni-revise na nila ito, dahil ang nakalagay dito, Sabado dapat ipangilin, tapos nakalagay dito, si Maria namatay at inilibing. Ang sabi ng Biblia, ang patay na, wala nang nalalaman na anumang bagay. Kaya nga, kung nyo makikita mga kapatid, every time na may patay, pumunta ka doon, may mga nag-service, may mga umiiyak. Nalungkot ba yung patay na may umiiyak? Wala. Ano ang reaksyon ng patay pag may umiiyak sa kanya? Sagot nga mga kapatid, ano reaksyon ng patay? Sabi ba ng patay na, tama na, wag ka na umiyak, malulungkot ako. Di ba? O tingnan niyo yung mga Katoliko. Pag may namatay, tingnan niyo may mga friends kayo sa Facebook, pag namatayan, alam namin, nasa langit ka na, gabayan mo na lamang kami. Tapos minsan ay, happy birthday in heaven. May mga nakita ko dyan sa Facebook post eh. Happy birthday in heaven. Kung nasan ka man, sana masaya ka. Una, happy birthday in heaven. Tapos, kung nasan ka man, sana masaya ka na. Kita nyo mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang patay, walang nalalaman na anumang bagay. Mga kapatid, walang nalalaman na anumang bagay. Kaya, ba't ka tatawag kay Mama Mary at magdarasal sa kanya at idadaan sa kanya, ang sabi ng inyong pasyong mahal, patay na. Walang nalalaman niya na anumang bagay, mga kapatid. No? Ito'y kaklaro, no, mga kapatid. Bakit? Kasi sayang yung pananampalataya pag sablay sayang paglilingkod pag sablay ang pananampalataya. Mga minamahal na mga kapatid. Di ba ga? Kasi, kung ating ang ipagpapatuloy, sasamba ka sa hindi naman lumikha, ang Diyos nagagalit, ang Diyos seloso, mga kapatid, di ba? Ang Diyos ay mapanibughuin. Seloso ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Seloso ang Diyos. O ganun din ang tao. Di ba ga, mga minamahal namin ng mga kapatid? Kaya nga sa message of the three angels messages sa Apokalipsis, mga kapatid, meron dyan eh. Apokalipsis Kapitulo 14, 6 at 7. Tingnan ninyo anong mensahe ng anghel, mga kapatid. Ito mensahe ng anghel. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ano sinasabi? Verse 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Magsisamba saan? Sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Hindi pala sinabi, magsisamba kayo sa mga rebulto. Magsisamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan talaga yan eh. Pag hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kita ninyo. Ngayon, pag doon ka sumasamba, pati yung mga patay, tinatawag. Naalala ko yung mayroong sa amin, masyadong deboto sa mga rebulto. Tinatawag eh. Senyor San Vicente, no? Senyor San Pedro, lahat ng senyor tinawag eh. Mga kapatid. No? Yung mga senior citizen, ba't hindi tawag? Mga kapatid. Di ba? Tinatawag.
Wag po kayo basta-basta maniwala ng ganyan. Yung iba, di ba? Dito sa malapit sa amin bawat kanto may rebulto May kandila, may rebulto. Tapos may mga nagrosaryo doon, may nakaluhod. Palagay mo natutuwa ang Diyos sa bagay na yan, mga kapatid? Hindi. Kasi yung patay na yon, mga kapatid. Hindi nakakarinig yon, hindi nakadarama. Sabi nga ng Biblia, wala nang pag-ibig yun. Kahit siya ang mapagmahal na tao sa balat ng lupa, wala nang mararamdaman yon, mga kapatid. At higit sa lahat, noong siya namatay at inilibing, hindi pumunta sa langit. Inilibing nga, mga minamahal na mga kapatid no? Inilibing. And then, no, hindi yun umakyat sa langit, kasi kung umakyat sa langit yon, mamali ang Biblia. Bakit? Kasi sa unang Tesalonica 4:16, pakinggan ninyo ha. Pagdating ng Panginoon, mga kapatid, unang Tesalonica 4:16, pagdating ng Panginoon, sabi diyan, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Mga kapatid, ano yung nakasabi dyan? Yung nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung nasa langit na, ba't mabubuhay pa? Nasa langit pala Di ba, mga kapatid? Kita ninyo yung logic ng talata. Mga kapatid, kung ikaw ba naman, kung totoo yung doktrina ng Katoliko na nasa langit na, mga kapatid, tapos nakadungaw, bababa ka pa ba? Magulo na liputan, mga kapatid. Kita nyo, yan po ang nakikita nating kaibahan ng turo ng Biblia kaysa mga Katoliko. Dati po akong Katoliko, mga kapatid. Dati Katoliko. Pare nga namin, umaamin ang araw ng Sabado. Hindi linggo. Mga kapatid. Ang problema ay, kaya yung mga Catholic faith defender, magkakontra-kontra sa kanilang aral. Mga kapatid. Kahit yung kanilang official na mga pari ay umaamin, dinideny ng mga defender para lamang, mga kapatid, no? Para lamang may pagtanggol ang maling doktrina, mga minamahal na mga kapatid. Kita nyo, mga kapatid. Ang sabi kasi ng Biblia, ganito pagdating sa pagsamba, Juan 4:23 at 24, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tatapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kita nyo, ang talata, ang sabi dyan, ang Diyos ay Espiritu. Hindi sinabi dyan, ang Diyos ay rebulto. Medyo magkatunog lang yung dulo, pero magkaiba. Sabi dyan, ang Diyos ay Espiritu. Hindi sinasabi dyan, ang Diyos ay rebulto, mga kapatid. Okay? Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, atin pong mahalaga na ibinalita ito at ipinahayag para po maging aware kayo sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya nga, huwag lagi na pakinig lang na pakinig. Magbasa din ng Biblia, gaya ng ginagawa sa Gawa 17:11 ng mga bagong mananampalataya, mga kapatid. Araw-araw sinasaliksik nila ang nakasulat. Kung totoo ba yung sinasabi ng mga apostol, mga kapatid, sinasaliksik yung nakasulat. Mag-ingat sa sinasabi. Mag-ingat sa ipinahahayag. Baka wala sa Biblia, baka puro lang yan katekismo o iba pang mga sulat nila. Mga kapatid. Merong nag-follow up dyan, si John Aquino. Mga kapatid, ang sabi niya ay, saan daw? Sino ang sumasamba sa rebulto at kay Maria? Ang dami. Di mo ba alam, kaibigan?
Ang dami, di mo ba alam, dami yung miyembro Katoliko sumasamba sa rebulto. Ha? Di mo ba alam? Dami. Oh. Pumunta kayo sa mga rebultuhan nyo, ang dami sumasamba. At naniniwala na makagagaling. Halimbawa, yung rebulto ni Padre Pio dyan sa Batangas ba yun? Atidan? Ang dami pupunta doon para naniniwalang gagaling sila. Naniniwalang gagaling sila doon sa rebulto ni Padre Pio. Ano ba? Bakit makapagpapagaling niya ang rebulto? Hindi yan totoo. Tanungin niyo yung mga Katolikong deboto sa rebulto. Sumasamba, mga kapatid. Sumasamba. Di ba? Gaya nung binasa natin kanina, yung Bisaya, sa novena, yung novena, kaibigan na, sino ba yung nagtanong dyan? John Carl Aquino. Yung novena ninyo na, kaagi yung novena sa inahan sa Karunayang Panabang, sa Bisaya. Printed sa Cebu City, page 15. Diba? Ang nakalagay sa dulo o inahan sa kanunayng panabang, puno sa paglawom sa imong ayo o kaluoy, nagahapa ako sa imong tiilan. Ba't ka mananalangin doon sa kay Maria? Diba? Nagahapa pa sa tiilan. Kung buhay pa yan, di sinisita ka na. Sabi ni Apostol Pedro, nung dumapa, ang sabi doon, huwag mong gawing yan, ako'y tao rin, tulad mo, mga kapatid. Kaya ang payo ng Biblia, ito pakinggan ninyo, payo ng Biblia. Jeremias Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 5. Sabi dito, ito, ginagawa ito mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit. Sapagkat ang mga bansa ay nanganglupaypay sa mga yaon. Verse 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Verse 4. Sapagkat kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Verse 5, ang wika dyan mga kapatid. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Ano pa? Kinakailangang pasanin. Kita nyo mga kapatid kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti, mga kapatid. Di ba ka? Sabi ng Biblia, huwag gumaya sa lakad ng mga bansa. Gumagawa ng sariling rebulto Tapos, ang sabi ng Biblia, kinakailangan pasanin, hindi naman makalakad. Mga minamahal na mga kapatid, alam nyo, ang gumagawa sa mga bagay na yan, pagpatuloy nilang ginagawa yan, sabi ng Biblia, mapapahiya sila, mga kapatid. Di ba? Sa 44:9 ng Isaias, maliwanag yung nakalagay dyan, mga kapatid. Sabi dyan, silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat. At ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan. At ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakita o mga kakaalaman upang sila'y mga pahiya. Walang malay yung mga rebulto No? Mapahiya tayo pagka yan ang sinasamba natin, yan ang ating niluluhuran. Tanungin nyo, di ba nag-viral yon mga kaibigan? No? Nag-viral yon yung mga rebulto na sumayaw daw. Kaibigang John Carl Aquino, nabalitaan mo ba yon? Nag-viral, mga debotong Katoliko na nag-viral yung sumayaw daw yung Santo Niño. Di ba? Nag-viral Sumayaw daw pagkahawakan ni John ba yung humawak Sumasayaw, hawakan ng maigi talaga kasi sumasayaw Mga kapatid, di ba? Sumasayaw. Totoo ba 'yon? Mga kapatid, sabi ng Biblia, basa tayo. Sabi ng ating Panginoon, 46, Isaias 46:5 hanggang 7. Pakinggan niyo, kapakinggan mo, kaibigan na John Carl
Aquino. Sabi ng Panginoon, kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? 6. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawan Diyos. Sila'y nagpapatira pa, oo, sila'y nagsisisamba. 7. Pinapasa nila siya sa balikat. Dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako at siya'y nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kabagabagan. Kita nyo mga kaibigan, kahit tatawag ka dyan sa rebulto, lalaki ng rebulto ng mga Katoliko sa simbahan eh. Inyo bang i-deny? Malalaki eh. Sabi ng Biblia, dadaing ka sa kanya, hindi naman yan makasasagot. O sino sa inyo ang kumakausap sa rebulto at sumasagot? Di ba, mga kapatid? Wala, mga minamahal. Wala. O, di ba ga? Wala. Bakit kayo magpapatuloy dyan sa mali? Mali na nga, pagpatuloyan mo pa. Di ba? Kaya nga, akala mo tama, mali pala. O, Kawikaan 14:12, ang sabi doon, may tila daan matuwid sa isang tao, ang dulo nito, kamatayan. O ba't ka magpipray doon sa mga rebulto, doon sa bato, mga kapatid? Di ba? Minsan tatawag ka, iligtas mo kami. Gaya nung nakasulat sa Jeremias 2:27. O ilagay mo sa screen natin dan. Yung nakalagay sa Jeremias 2:27. Ang sabi nila, yan o, na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako, sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan, ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Aba, mabuti pa nga yung tao ay marunong lumangoy, kayang makatakas. Yung rebulto, lulutang na lang yan. Mga kapatid, kita ninyo yung kaibahan, mga minamahal. O tingnan ninyo yung mga rebulto ni Maria na bato. O, hinahalikan ng Santo Papa, hinahalikan ng kung sino. Mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag gagawa ng kahit ano. Tapos sabi nung ni kaibigang John Carlos Aquino, maglatag daw mula sa Catechism of the Catholic Church. Ba't maglalatag doon? Given na, nakikita ng tao. I-deny mo ba ang milyon-milyong taong sumasamba sa rebulto? Napansin mo ba? Ba't mo ipoprosesyon yung rebulto? O, di ba ipinapasan sa balikat dahil hindi makakalakad? O, ano ang purpose nun? Di ba, mga kapatid? Pinapasan sa balikat eh. Naalala nyo, merong rebulto na pinapasan nila sa balikat. Ano nangyari, mga kapatid? Nung natumba, wala namang kasing, hindi yata natali ng maayos. Nung natumbahan yung bata na sumasama doon sa prosesyon, nabukulan. Nabukulan. O, bakit? Bakit mo kailangan ipapasan? O, doon sa amin. Dito na lang sa amin. Sa aming barangay, meron doong senior son na Vicente yata, hindi ko alam anong senior, dami kasing senior sa amin. Meron doon, laging pinoprosesyon, lalo na pagka bago mag-fiesta sa amin. Binubuhat, ang daming sumasama, ang daming nakakandila, may mga malalaki pang mga rebultong binuhat-buhat, tapos umaawit. Oh, mga kapatid, pagkatapos kainan ng mga karumal-dumal ng baboy, di ba ga? Yung Katoliko ba, nagtuturo ng kaibahan ng marumi sa malinis? O lahat sa kanila, puro malinis eh. Kahit baboy, malinis. O kita nyo, mga kapatid. Yun ang kinakain doon sa amin ng mga tao na nagpo-prosesyon. Anong purpose? Bakit buhat-buhat yung rebulto daw ni Senyor San Vicente, ni Senyor, lahat ng Senyor? Mga kapatid, mabuti pa yung senior citizen, nakakalakad pa yung ibang senior citizen. Totoo yan, mga kapatid. Pero yung mga binubuhat na mga rebulto daw ni Mama Mary, rebulto daw ng kung sino, tapos lumuluhod doon. Ito, kaibigang pangalan nito, John Carlos Aquino.
Meron kaming dating miyembro ngayon na dating Katoliko. May-ari nitong aming studio. Lumuluhod sa rebulto. Ang dami, iba't ibang rebulto, nagdadasal doon. Saksiyan sila ngayon. Panoorin mo yung kanilang testimony, mga kapatid. Sila Ate Terry, lumuluhod doon sa iba't ibang rebulto. Akala niya, ang sabi niya noon sa kanyang testimony, akala ko, naririnig eh. Diba? Kaya yung bana niya, si Kuya Darwin, ngumingiti lang daw siya eh. O nag-smile lang siya pag nakikita niya si Ate Terry, nandoon na, nagro-rosaryo na. No, may nagdondobina, nagpipray. Iba't ibang mukha ng rebulto nandun. O yan, malaking example yan. Kahit wala yan sa inyo, nandyan yan. At yung mga rebulto, nasa simbahan nyo yan. O dito sa yung malaking simbahan nila dyan. Papunta ka doon sa palengke, ang daming tinda dyan na iba't ibang senior, iba't iba dyan mga rebulto, Senyor Santo Niño, Maria, kahit sa kaya, ang daming tinda. Tapos napadaan kami ni Mrs. Nag-alok yung isang babae. Sir, bili na po kayo ng santo, ng rebulto. Iba-ibang kulay. Tinanong ko siya, alin po dyan yung totoo? Alin po dyan? Kamot ng ulo yung babae na maraming tinda. Tinanong ko siya, alin po dyan yung totoo? Iba-iba kulay eh. Iba-iba mukha. O anong purpose nun? Mga kapatid. Yung isang dating sakristan, Brother Mario. Diba? O Sister Miriam Andaya. Sister Raquel Carpio. O mga dating Katoliko yan, mga kapatid. Noong nag-Bible study kami sa kanila, kapatid na John Carlos Aquino, hanggang ngayon, meron doon sa dati nilang tinitirhan na malaking Santo Niño, nakaganyan, no? Yung hawak nung isa, bulaklak, yung isa, supot ng pera. At yung kanilang kapatid na naglilingkod daw kay Maria, lumuluhod doon, humahalik. Itinanong ko, yan bang Senyor Santo Niño? Malaki hanggang ngayon, pag kahit pumunta kayo doon na inyong niluluhuran at dinadalanginan. Gumalaw na ba yan ni minsan? Sabi ni Sister Miriam, hindi pa. Sumagot na ba yan noong nanalangin kayo sa kanya? Sabi, hindi pa. Nangangalay ba yan o nakaganyan mula how many years na nakaganyan? Hindi rin. Ba't ka dyan nananalangin? Sabi ni Sister Miriam, oo nga no. Mga kapatid, oo nga no. O, sabi niya, saan daw sa official doctrine nila simbahan sumasamba sa rebulto? O, hindi mo alam. Kung hindi na ninyo doktrina, ba't pinapayagan yung gumawa ng rebulto ganyan yung mga membro nyo? O, di ba? Ba't tinanggal nyo sa 10 utos yung huwag gagawa ng rebulto? O, di ba? Kaya, iba't iba ng rebulto. Rebulto ni Maria. O, tingnan nyo yung mga picture ni Mama Mary. Iba-iba mukha. O, payo ko sa iyo, kapatid na John Carlos Aquino, magsuri kayo sa Biblia. No? Is there any teaching in the Bible, no, to worship the graven images? To pray the dead? Manalangin sa patay? Meron ba? Manalangin kay Maria kahit patay na? Doon ka manalangin, i-address mo yung protection, pakinggan yung panalangin mo. How can the dead hear the prayers? Paano? O, kita nyo mga kapatid. Nagsisimba ako dati sa Katoliko eh. Daming rebulto doon sa amin. Hanggang ngayon marami. Kailang pinagtataka ko doon, kailang yung pari doon, hindi masumpungan eh. Yung pari doon, tatanungin ko sana, bakit? Bakit wala doon yung huwag kang gagawa ng rebulto? Yun ang tanong, kapatid na John Carlos Aquino, Carl Aquino. Ba't tinanggal nyo sa 10 utos? Ba't wala doon yung huwag kang gagawa ng rebulto? Bakit wala? And then, bakit hindi nyo pinagbabawalan? Kung wala sa doktrina nyo, bakit hindi nyo pinagbabawalan yung million yung membro
na lumuhod sa rebulto. What's the purpose ng pagluhod ng rebulto kung sa Diyos nga kayo sumasamba? Buti nga. Bakit? Kasi ang Biblia given. Ang Biblia maliwanag. Okay? Sabi ng ating Panginoon, ang Diyos Espiritu. Hindi sinabi ng ating Panginoon, ang Diyos rebulto. Hindi. Ang rebulto hindi nakakarinig. O ito, ang Diyos nakaririnig ng panalangin natin. Hindi maiksing kamay na hindi magkapagliligtas. Hindi sa bingi para hindi makarinig. Isaiah 59:1. Ngayon, pag ikumpara mo, sabi ng Panginoon sa kanina sa Isaiah 46, na kanino nyo ako itutulad? Sa mga Diyos-Diyosan ba na hindi makakalakad? Ito, pakinggan natin. Ito yung description sa isang Diyos-Diyosan o rebulto. Pakinggan ninyo. Awit, Kapitulo 115, 4, simulan natin sa 3 hanggang 8. Sabi dyan, sa 3 muna. Ang sabi ng author dyan, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Nasaan ang Diyos na tunay? Nasa langit. Verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Verse 5, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nangakakita. Verse 6, sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Verse 7, meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang halangala. Verse 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Kita nyo mga kapatid. Kita ninyo. Yung nagsigawa doon at yung maging nagtitiwala, maging gaya, rebulto, ayaw makinig sa katotohanan. Ayaw makinig sa katotohanan. Kita nyo mga kapatid. Yan ang description sa rebulto. Wala, may bibig pala, hindi pala nagsasalita yan eh. May ilong, hindi nakakaamoy. May tainga, hindi nakakarinig. May kamay, hindi nakakawak. May paa, hindi nakakalakad. Kaya ang ginagawa mga kapatid, pinapasan sa balikat. O bakit? Bakit yan ang inyong sinasamba? Ay bakit yan ang inyong ipinoprosesyon? Mga kapatid. Ngayon, mayroon siyang tanong dyan. Maganda, sagutin natin. So bakit nagpagawa ang Diyos ng rebulto kung siya mismo ang nagbawal? Ibig sabihin ba, lapastangan niya ang kanyang sariling utos? Dapat magbigay ka ng talata na ang Diyos nagpagawa ng rebulto para luhuran. Sige nga. Sige kaibigan John Carlos Aquino, magbigay ka ng talata, nagutos ang Diyos na gumawa ng rebulto para sambahin, para yukuran at paglingkuran. Sige, ito challenge. Magbigay ka ng talata. Baka yung kerubin ang tinutukoy mo na pinagawa ng Diyos yung nagtakip, yung pakpak doon sa kaban ng tipan. Ang tanong ba natin doon? Sinabi man ng Diyos yung kerubin doon ay pinapasamba? Pinapalingkuran? Di ba ngayon sa inyo, pinupunasan yan. May iba, humahalik pa. Di ba? Yung iba doon, pumupunas ng panyo. Di ba? Nilalagyan ng sampagita, yung rebulto nyo, di ba? Yan ba ang utos ng Diyos? Ang purpose doon sa Exodus 20 na bawal kapatid na John Carl Aquino, ang sabi doon mga kapatid, huwag kang gagawa, hindi lang sabi roon na huwag kang gagawa, ang purpose noon na huwag gagawa, huwag paglingkuran at huwag yuyukuran. Kayo, yumuyukod kayo, naglilingkod pa. That's part of, di ba? Tapos iba pa nga doon umiiyak. Di ba? Dito sa may Guadalupe, papunta kami ni Mrs. sa QC. Sabi ko, bakit sobrang traffic? Yung pala meron yung itim na Nazareno. Binubuhat. Kinakarga sa sasakyan. Tapos doon sa pagkarga, may nakabuhat pa doon. Pagkadaming tao. Sabi ko, ano ba yan nandyan? Procession daw. Di ba? Procession.
Anong purpose doon? Sino ba yung nandun? Rebulto. Nasaan ba yung Diyos? Nasa langit. Layo. O ito, sabi ni Sister Luisa, Alikbusan Ligan, pakinggan mo, kapatid na John Carl. Sabi dito ni Sister Luisa, dati rin akong Katoliko at lumuluhod sa mga santo at pinupunasan ko pa nga at hinahalikan. O ito, saksim buhay ito, kaibigan. Naghahanap ka ng ebidensya ito. At lagi nasa Baklaran at Quiapo, o kita mo, pati pesta ng itim na Nazareno, pumupunta ako, sabi niya. Bumibili pa nga ako ng santo at dinodonate ko sa simbahan namin. Mabuti na lang at nalaman ko ang katotohanan. O, kita nyo, kaibigan, no? I am praying for you, brother, ano pangalan? Nawala na. John Carl Andres Aquino. I am praying for you, no? Nawa ay pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pagsasaliksik ng katotohanan. No? Ang Biblia naman bukas, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman, ng karunungan, at ipapahayag yung katotohanan. Pagka nalaman mo ang katotohanan, 8:32, magpapalaya sa iyo, kapatid na John Carl Aquino. No? At sa iba pa nating mga taga-subaybay, marami. Some of our viewers are former Catholic members. Okay?